May buntag sa tanan sa mga subuan ng mga viewers. Andito po ako sa aking munting water refilling station. Obvious naman po. Itong umaga na to, ibagi ko po sa inyo paano binamanage ang aking napaka-busy na buhay. Ako po'y masaya ngayon kasi babalita ko po sa inyo, ako po'y na-install bilang isang chapel president sa aming munting after along being a seepers or burden ng Eucharistic Minister of Holy Communion dito sa aming church, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Fatima, Basak, Mandaue. Oras ngayon alas 7. Maya-maya andito na po sila. Si Mrs. Nagbakasyon nasa island ng Cebu, Camotes Island. Nagmalinis, no? Tapos since na hindi ko kaya, nag-hard po si Mrs. Isang taga-ano dito talaga kasi minsan kasi ako'y wala dito. Niya po, kaibigan po niya. 7 o'clock ang starting po nila. Ito kagandahan lang po dito sa station ko po. Nasa bahay ko lang po, no? Tapos, good morning. Nandito na nga si Ann. Kausapin natin dali lang po. Ann, yung buntag. Bali siya po'y kulang po kami dito. Tinatawag po siya. Tapos kahapon binibriefing na po siya kung anong gagawin dito. Si Ann din pala, content creator, no? Sa ano nga yun, Ann, sa Facebook, no? Sa Facebook, no? Sa Facebook. Oo, unsa gito imuhang kuan, Ann, page nimo, Ann? Anfe Polinar Noinay. Ayun, paki-follow din. Tulong din po sa kanya to na kuha na ako, no? Na-introduce na ako si Ann. Kuan, mao nang ako usahay dili dire, no? Kuha ako kanang presidente na ko diya sa chapel na to, no? No, dito kagahapon, simba ka? Wa, sir. Uy, simba to, no? Karon ha, simba ha? Ha? Kay 7:30, kinalan kay na sa atuang kuanan, sa atuang kinabuhi, no? Mapaduol ta sa Ginoo. Maya na darating na po yung ang driver saka yung mga assistant po nila. Sinishare ko po sa ano paano ko minamanage po ang aking buhay na isang matatawag nating entrepreneur, religious oriented, saka lahat-lahat na tigasin, no? Tanan po nyo mga kapatid kung anong mga mangyayari dito. Maya-maya kasi maaga pa, no? 7 na ano pa? 7:05. Inagahan lang po ni Ann. Ina-anticipate lang po niya ng maaga pa, kasi para ano po siya. Actually si Ann dito na. Sa sinabi ko na siya ay na-hired ko yung on-off, kumbaga on call. Kung mayroong absent, siya pong replacement. Yan na, no? Oh, kumpleto na. Kumpleto na ang PNH team members. So good na sila. Ayun. Oh. Ito lang normal naming ginagawa pag umaga. Oh, process, tapos pagtapos ng process, load, tapos deliver. Si Elmar pala. To, may aga diha. May aga. Franklin, para sa Franklin, oh. Si Kwanday, si Ramboy. Ram, kaway-kaway dyan, Ram. Kumusta itong kabuntagon, Ram? Okay ra. Ayun, magandang umaga mga kapatid. Andito nga pala ako sa bahay ni matagal o dugay ng chapel president, no? Kay atong hinabihabiyon og sis mayong buntag. May buntag. Una-una, magpasalamat ko, gipadayon ko sa imong balay. Daghang kayong salamat. Sis, since ikaw may patawag tag dugay-dugay ng chapel president, no? Tuguti ko nga mo mangutana nimo. Gamay lang kay mga impormasyon ba kabahin sa atong kapilya. Sis, una day, unsa atong pangalan gali?
Lumin, Boroy. Sister Lumin, si Sister Lumin di ay Boroy. Balad yun siyang taga dire no sa ato ang Sector 1 Barangay Pagsabungan. Sis, unsa gali sa imong nahibaw-an, unsa gali itong tuigang nahimo ang atong gamay nga chapel? Sa akong pagkakuan, 1988. 1988, dugay-dugay na yun, no? So, 1988, 2025 plus mga, kuha na gid, mga 31 years. More or less, no? Sa kadugay nga panahon, sis, ikaw mangyoy, ikaw mangyoy chapel president diha. Unsa may mga imuhang na sinati mga problema sa atuang chapel? Kay ako good sis, nangutana ko nimo karon kay para akong ma-improve unsa may kasagaran nga problema sa atong kapilya. Wala parte problema mo, cooperate raman po ang mga member. Maayo nga mag-solicit og kanang kay nung kinahanglan mi ginag-funding. Okay raman kung nami katong 200 matag membro. Kung kanang natukod ang atong chapel tungod sa funding, amot-amot, palaygon kayong Dios mga igsoon. Natukod ang among kapilya kay sa true funding na sa ako nahibaw-an usa tong nagdako kay natabang si Sister Nori. Right na siya. Right. Sis Nori, ani aday ko sa imuhang tiya. Nung sa buntag baying gabi o hapon ba diha ron sa Ireland, no? Butan kayo. Daghang kayong salamat, no, nga natukod through sa tabang sad nimo, no. Usa sad si kuan ibilin basta tanan daghan man ba si ato ding i-mention sa day si Evelyn Swats mao gini sila mga matawag tog dako kay natabang through in terms sa financial, no. Kay sila may murag siyempre maka-afford, no. Unya sis hapit na magin atong ato ang nya ako may napuli, ako lagi gipuli, short lang kayo ang kuan sis, no, kay si Merto Hodilla ning give up man gud siya kay tungod sa mga balido nga rason ang iyang sulti mo abroad siya. Pero mao lagi na ako ginang gidawat sis sa akong kasing-kasing. Sis mangay ko nimo advice bahin sa unsa may ika-advise nimo, ako namang na officially install as chapel president diha sa atong chapel sa Berhin sa Lourdes. Mao ra gid na nga kang unsay mga kuan sa simbahan ato nang i-follow, unsay mga kanang mga unsay mga meeting, unsay mga kuan sa parokya ato nang i-follow kanang kuan og mga meeting ginamay mga kuan sa youth, mga ang importante sa service niyo. Si sa atong igsona si Iba service o sana sa magana mo arin sa mga buwak, no, inana, inana. Naikauban sa wala lang kay ko na kuan kay short na kay ang conversation namo sis, no. Imagine na sorry. Dapat ang kuan na at least 1 month ang preparasyon niya. Karon ako lagi kalit-kalit kayo sis, pero ayo lang kabala kasi ako gyud ang paninguhaon isip bag-ong chapel president karon nga ungahon og daghan kay manimba kay atong danihon gyud na sila nga manimba. Importante, no, ato gyud ang tagaan og pagtagad Mama Mary ang atong patron, no, Berhin sa Lourdes, mao man Mother Mary. Sis, daghang kayong salamat, no? Daghang kayong salamat sa ato ang short conversation nato karon. Daghang kayong salamat sis. Og salamat po sa imong pag-ari. Advance happy fiesta. Happy fiesta. Cooperate ra gud ni. Nya mamista niya ko diri ha. Ako mamista sa ito si atong dating chapel president nga si Sister Boroy.
Ug ako sa diyang ipaila-ila sa inyo ang atong makugihon nga electrician nga wag bayad-bayad mga igsoon. Ug si Jonalyn di ay ni serbisyo na nilhig jigot makugihon o simpatiko. Dili na pabili pag sport pa. Ug pagka alas 7:30 sa gabi, amo dayong gisugdan ang Holy Mass. Samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusan sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsunan pa ni Kristo, mayong gabi na tutanan. May gabi pa. Karong adlaw ang atong simbahang Romano Katoliko nagsaulo ni kapistahan ni San Juan Bosco pare o ikaduha sa adlaw ni atong Misa Lubina lang sa pagpangandam nato sa kapistahan sa tuwilahan Santa Maria ang Birhen sa Lourdes o giniato Santo sa Misa ihalad nato ang atong mga papasalamat kung pagdaig sa tumagagagahong ng Diyos sa iyang walay bukas nga gugma o kaluoy ug ato sa biyapil sa itong mga katuyuan ang pag-ampo nato sa itong mga hinigugma na itong mga kaigsunan nga mihalina na nasa purgatorio ug sa mga kaigsunan sa nato mga masagiton sa lawas ug sa kalag na nas panimalay ug kapalaran. Paramandam kita sa pagsaulo ni Santos sa Misa, atong hinursulan ang atong mga misa. Sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa tumasa. Dadulong tagitaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, gihimo mo nga amahan ug magtutudlo sa mga batan-on si San Juan imong pari. Itugot nga dinasig sa kalayo sa gugma kasama sa iya. Magkugi kami sa pagpangita sa kaluwasan sa mga tao o sa pag-alagad kanimo lamang. Kini mo ipangayo pinagi sa Jesucristo mong anak nga buyog hariman kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang lingkod at paminawan ang mga pulong sa Diyos. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Hinomdomini unsay nahitabo kaninyo kaniadto niadto mga adlaw human kamo danagi sa kahayag sa Dios nagantos kamo naghangtang apan wala kamo mabuntog sa sangka usahay gibugal-bugalan kamo o gidaog kamo atubangan sa katawhan ug may mga higayon nga apil kamo kanila na mahiago ni ining pag-iho. Naging-ambit kamo sa pag-antos sa mga preso o sa lihang sakit ang tanan ninyong mga katagtangan giantos ninyong malipayon ang inyong kawadon. Tungod ay nasayon man kamo na nahumpot
kamo ug mas maayo pang kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa, ayaw wala ang iyong pagsabing kay doon na kini dalang balos. Kinahanglan nga mapahilubon ka mo aron makabuhat sa kabubuton sa Dios o makadawat sa iyang saad. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay siya nga moabot gayon. Dili siya maglaman apan ang matarong kong katawhan mutuo o mabuhi. Apan kung may musuwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan na musibog o tuon niini mga laglag. Hinunoa, doon na kita'y pagtuo o maluwas na kita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo kung pagbuhat sa maayo. Aron magpuyo ikaw sa yuta o maghimulos sa kalinginan. Pangalipay nila sa Ginoo ug hatagan kaniya sa mga tinuha sa imong kasing-kasing.
gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni Marcos. Imayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabot og binhi sa iyang uma. Kung santang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok o mitubo ang mga binhi sa paagi, wala niya masabti. Ang yuta mo nagpatubo o nagpabunga sa mga tanong. Mo'y muna ang linghod niya punuan, kunya musunod ang iyang uhay, o kunya ang busok ng mga lugas. O gini ka hinog na, galabon gini, kay ting anin naman. Sa unsa man butanga, ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa man sa bingaya, ang gamito nato pagsaysay ni ini. Sama gini sa liso, sa mustasa, na maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanong kini, kung makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanong. Mamunga kining dagko o ang mga langga manugdon o magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Kapag gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinunan lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maglingkod, mayong gabi natong tanan. Makaigsuunan sa nadungog nato karong gabi una sa Ebanghelyo ni San Marcos, duha kini ka sambingay. Mahitungod sa maong pagtubo o regaluha sa gamay nga liso ang gingharian sa Dios. Itandi gini sa Panginoon Kristo aron aron makarelate na iuna di ay ang gingharian sa Dios. Ang una, ang pagtubo. Nagisgot siya nga dili na ito makita ng pagtubo sa maong tanong. Kapag nagtubo siya, kanya galiha sa iyang pagtubo sa hinaingon sa inahinay, no? Na nagatubo ang maong binhi. Kung ito kining i-relate sa atong kasinatian, no? Sa atong kabilalihan, sa atong pamilya, ang atong ginikanan, wala lang namhano sa inahinay nilang bisbis, pinagis lang sa ilahang pagkamuma, pagmatuto, pagtudlo, no? Pinagis pagmaymay sa ilang mga anak. Sa inahinay, ang mga anak ka naminaw, mga anak ka gustong magkakaton, nga ilahang iabot ang tatlaw panahon diha sa mga pagtubo, no? Duwa gid makiti nga mga maayo silang mga anak. Kailangan ipaminaw ang ginikanan. Kung na mag-igsunan nga wala lang makiti ang pagtubo apan dili ka wa sayang diay ang mga pagpailo kung pagkamakanunayon sa mga ginikanan, no? Labi na diha sa mga pagpartisipate usab sa mga anak, no? Labi na diha sa eskwelahan, sa palimalay, unsa pang mga buluhaton diha nga diha iya kinigitipigan, no? Giikot sa iyang anak, no? So sa katao, so sa kabata hantod nga bitubo siya nga nakakatuon. Nagtuo ang ginikanan nga wa gini nakatunan ni bataan, no? Kapan sa hilom di ay nakakatuon siya sa gitudlo sa mga ginikanan. Yun na ang usa ka binhi o usa ka bata kasama sa maong gipasabot sa Panginoon Kristo sa Ebanghelyo, na sama sa maong
nagtubo sa mga binhi nga wala makiti. No? Ang tanong nga nagtubo nga wagi makiti ang pagtubo aban diha na nakitaan nga siya bidako na. No? Bilambo na diha sa maong kinabuhi. Ang ikaduha nga sabihin may mga kaigsunan ito sa maong liso nga binhi. Liso sa mustasa nga pinakagamay nga binhi. Bisan diya sa kagamay mga kaigsunan, bisan diha sa kagamay nga itong nakatunan, bisan unsa diha kagamay sa atong mga kasinatian o sa atong kinabuhi. Kung kini, utubo kini, ulambo kini, umahin mo kini labing dakot. Sama diha sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga wala na itong damha nga diha kita pinakagamay kita sa katilingban. Kunya walang damha nga mamahimo kang leader, no? Mamahimo kang pangulo, mahimo kang naghatag o kanasig sa mga tao, no? Diha sa kagamay, diha sa malingon nga walay bili kay nagsugod mo diha sa kagamay mag-igsunan hantod muna ko, no? Yun na ang pagpa-relate na sa Ginoo kanato sa mga harian sa Dios. Kung magsugod gina diha sa mga pagtubo o sa gamay nga butang hantod kini nahimong bililhon, nahimong nilambo, nahimong nitubo o nilambo o nagmabungahon kini sa pagkaong panahon. Muna gitawag na to o transformation in God's grace. Huwag kita kasayot, no? Ang Ginoo na ganyan ang tanan, no? Sa maragod sa atong tawag, sa okasyon, sa atong kinabuhi, no? Wadam nga, yun na, no? Kinabuhi sa imuhang ng pagkamakanunayon, o imuhang pagpailog, no? Sa iyong binikanan, o ikaw, nakakatot sa pagpailog, o pagkamakanunayon, na nahimong dilingon niya, sikat kita ayo, nahimong nagmalapuson ihapon, bisan diha sa mga kristano, no? Nga ikaw, nga nagatuog na galaong, diha sa kinabuhi. Nga, kini mga pagsakit, mga pagsulay, malay pasan na gid, no? Mawa arigid ni. Mawa arigid ni o mamatay na tayo. Muna mag-igsunan niya, naagin na diya kamunay ang mga pag-challenge. Muna nga, ang iba, sabot sa mga sabingan sa itong Yesu Kristo, nga ang gingharian sa Diyos, di kita maka-predict, di kita masayod, no? Di kita kakita, no? Nga, mauna, aban, diha di sa hinahinay, nagtubo dahil ang atong pagtubo, nagtubo dahil ang atong pagsalig, nagtubo dahil ang atong paglaong. Kung kita nagasalig, kung may pagkanunayon niya sa Ginoo, ang atong pagpailog, ang atong pagpasensya, ang pagpailog, ilabi ng atong pagkamakanunayon, hindi nitubo, sama niya sa mga liso. Ngayon na, ang paghari sa Diyos, ang harian sa Diyos, diha sa tagsatag sa mantok kakinabuhi. Nga, mausap lamang kini in God's grace. Hindi kita mo nag-iwan dito sa Salmo nga ang kaluwasan sa mataron nagagikan ngayon sa Diyos. Para nga ang atong pagtubo, paglambo diha sa atong espirituhanan o kristohanong kinabuhi in God's grace ngayon. Para nga di ta kabantay ni ini nga kita di ay ligo na di ang atong pagtuo. Di ta kabantay ni ini kita patingala lang ta nga nung mamagnet magita niya sa mga pagkamalagaron. Huwag ta masayod nga mayroon ang takna o panahon sa dili lang sa magsuliti nga andam na ito kaugalingon yan sa mga pagmamalaga o pagservisyo ng ito sa ulan. Wala na mga isunan ang sabingay sa Yesu Kristo nga ang giharian o ang Diyos diya sa itong kinabuhi naghinahinay o tubo naghinahinay o hindi magkanato diha ang itong pagtubo pagsama kaniyo. Panihong panibog at tanong puno sa maglao musangpit kita sa Diyos ang amahan na nagtimuha nga magkadugang ang iyang presensya din sa atong kinabuhi. Kung sabihin kita amahan, patalinhugi kami. Amahan, patalinhugi kami. Ang simbahan, padayon mo lang mo o
mahimong timailhan sa hustisya. Sa bugma o sa kamatuoran, dili sa kalibutan, mag-ampo kita. Nga isip, matuuhong katilingban, manikamot kita nga mulipang ang atong kinabuhi. Sa pagtuo o sa matag adlaw, pangitaon na to ang Diyos diha sa atong mga kalisdanan o mga pag-antos, mag-ampo kita. Nga ang mga kabanayan, ilabi na ang atong mga anak, mutubo sa pagpuyo, diha sa grasya, ug manghingkod ngadto sa pagkakatawhan nga sama kang Kristo, mag-ampo kita. Ang mga masakiton maligon diha sa ilang pagtuo, kay ilang manghihiusa ang ilang mga giantos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo, mag-ampo kita. Nga imo undang isipon nga tapos o mapuslanon alang kanamo nga ang halandong pipilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Nga ang atong mga hinigugma nga mitaliwan mag-ani sa mga bunga sa kalinaw ug kalipay dito sa Dios ng gingharian, mag-ampo kita. Lagi itong amahan, tabangi kami nga masuktan namo ang kalinungdanon sa panahon nga kami nagkinabuhi. Himo ang abli ang among kasing-kasing sa imong pulong aron sa kanunay magmabungahon kami. Kini mong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa iyong sakripisyo sa Panginoon, alam sa pagkain sa ngalan, alam sa kapuslanan sa pagkasantos sa simbahan. O Diyos nga magagagahong, mayon nga mga gasa gihalad alang sa mga santos, nagpatuod sa himaya sa Diyos ng nagahong. Sa ingon, maghatag utang inigalamo sa bunga sa kaluwasan gagikan kanimo. Kini mong ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay o makaro. Santos kamahan Diyos na tunhay o makagagahong sa bagal. Ang batanong inyong magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan dapi. Kay mong gitugod nga magsadyang simbahan, Diyos si Pista ni San Juan Bosco. Sa iyo niya imo kami gilikod pinagi sa panigilan sa santos niya ang kinabuhi. Imo kami gitudluan pinagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangalian ang makapahimot kayo at kanimo. Pagbusa, huwag sa panon sa mga angel mga santos, nagadahin kami sa mga kalangdong sa walay hunong at pag-iwan.
Jesucristo, amo Ginoo. Sa pagpasakit sa ikaw galingon, bikuha siya pa, may pasalamat kanimo. Ibigas o mihatag niini, ngadto siya mga tinunan o miingon. Dawata, hinininyo nga tanan ug kana, kay gini mga kong lawas nga itugyan, alam kaninyo. Sa samang paagi tapos sa palihapon may kuha sa sakalis. May pasalamat yan yung pag-usap. Ihatag din nga ito sa mga tinunan o gumingon dawata kini kung Panginoon ka mga tanan, giganiin. Kaya gini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay ang kasabutan. Ang dugo ngayon ang kalinyo galang sa tanang mga tao, maroon ang mga salang mapasayo. Buhata kini, maroon paghandog ka na ko. Kini ang misteryo sa pagtuon. Sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalan yung bigay mo amahan ni Pads kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat yung bigay mo, tungkol kayo mong kaming iisip nga ngayan yung mga tubang o malagad kanimo. Himo nga kami yung mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusan niya sa Espiritu Santo. Pinagdumi Ginoo ay mong simbahan sa tibo kalimutan. Himo nga mahigpit na milihan sa buka. O Bali Francisco mong Papa, ni Jose mong obispo sa tanang mga paro. Pinagdabi sa mga umayigsoon nga nangamatay. Malaong mo niya mabanhaw sila. Huwag na nangamatay niya sa mong kalooy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaliwi kami tanan. Hibuwa kaming angayan nga makaamit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, inang niya ulay sa Diyos. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton na tas sa katuigan. Uban kanila, amigaw na daikon o amigaw na himayaon, pinagi sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ulihan kaniya, yata ka na kanimo magagagahong amahan, iya sa iuso sa Espiritu Santo, hanta ng dungog o himaya, hantod sa kanangturan. Amen. Karo pagambog ito samahan, atong gamito ng mga bulong ng itudlokan nato sa atong mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang kautan. Hatagin kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa mong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang asawa. Sa nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, amo manunubos. Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles sa kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi lang pagsalig sa iyong simbahan, o sigo sa iyong kapabuton, hatagi kami sa iyong kalinaw kahiusan. Ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa iyong sa kanunay, maraa kaninyo. Manausab kanimo. Kalinaw, maraa kaninyo. Sa manunubos sa grasya kami dinggit uluwasa sa kadaw
sala nahan sa manunubos ka sa grasya paminindi uluwasa sa kadaot ang sasala. Dalaygon ng Dios bago lang yun nahuman ang among ikaduha nga nobina, misa nobina, agig preparasyon sa among kapistahan karong mabot nga Pebrero 8. Manghinaot ko nga mabungahon ang atong kapistahon karon isip ako'y bagong chapel president.